So ayan na nga, magandang gabi mga kababayan. Ang oras natin ngayon ay 10:30 at ayun na nga nakasakay na si PRRD sa private jet at kanina ngang umaga ay inabangan si PRRD sa, airport para arestuhin dahil may pinadala na di umanong kopya ang ICC, ang arrest warrant at sa bisa ng Interpol ay sinunod naman ito ng mga kapulisan natin. So, question nga nito ni Duterte, sinabihan niya si Torre na anong kasalanan niya, bakit siya arrested at nasaan ang arrest warrant at wala nga itong maipakita agad na arrest warrant. Isang letter lang na nagpatunay na galing sa ICC at ayun, pinatupad na nila ang pag-aresto. Kaninang hapon si Attorney Torion ay naghain ng tiaro sa Supreme Court at wala pa itong tugon ngayon ang sa panig ng Supreme Court at hinihintay pa nila. Ngayon nga hinihintay nga ngayon, ngayong oras na 'to, mga 20 minutes siguro, hinihintay ang presko ng presko ng Pangulong Bongbong Marcos at ayun na nga, iniisip ko kung mapadala ito si Duterte sa Netherlands at kunin na ito ng ICC, sa tingin ko ay isang maling desisyon ng Marcos administration dahil mababa nga sila sa rate at ginagalit pa nila ang mga taong bayan. Sa tingin ko wala namang natutuwang mga taong bayan na gawin ito sa kalahi, kapwa mo kalahi na dalhin sa ibang bansa at doon litisin. Dito naman siya kung nagkasala man siya dito naman sa Pilipinas at gumagana naman yung Supreme Court natin at may mga pulis naman tayo, kung bakit kailangan pang dalhin doon sa ICC. So, yun na nga, pagkakaalam ko, 2019 ay kumalas na tayo sa ICC, so wala na tayong jurisdiction. So, bakit nangyari ito? So, sa tingin ko, maling desisyon ito ng Malacanang kung papayagan nilang makaalis si Duterte ngayong gabi. So, dalawang option lang ang gawin ni Bongbong dito. Pangalawa is una yung pigilan niya yung ICC na kunin si Duterte at maging maging bida sa tingin ng mga tao dahil pinanindigan niya ang salita niya nung una na wala ngang jurisdiction at hindi siya mag-cooperate. Pero kung payagan niyang umalis o ipakuha si Duterte ng ICC, sigurado akong may nagbabadyang gulo o baka mapapaaga pa yung pagbaba niya sa pisto dahil ang mga tao ay kita niyo naman sa gate sa Villamor Airbase, ang dami ng nagprotesta, ang dami ng mga tao doon na supporters ni Duterte. Sobrang dami na, dito pa sa Davao, iba't ibang lugar ang dami na. Hinihintay nila kung makaalis si Duterte ay nagbabadya na talaga ang malaking rally dito ngayong gabi. Dahil ang sabi doon sa Villamor Airbase, nagrally doon, kung makaalis daw si Duterte ay nagbabanta na sila na pagkagulo talaga. So, hindi naman pwedeng baliwalain yan ng Malacanang dahil mukhang seryoso naman yung nagrarally. Umiiyak pa nga yung iba, hindi nila alintana yung pagod. Kaninang hapon pa sila nandun sa Villamor Airbase sa gate. Hanggang ngayon nandun pa rin sila. So, seryoso talaga sila. So, ang second option ng Malacanang ngayon is gaya nito, nagpa-press briefing sila sa Malacanang. Siguro magpabida itong si Bongbong ngayon at pigilan niya yung ICC. At ayun, bida siya. Biglang naging hero siya. So, kung ipagpatuloy pa rin niyang ipadala itong si Duterte, talagang
delikado yung posisyon na dahil ang mga tao ay nakita niyo tahimik lang yung mga tao pero makikita mo sa mga vlogger, social media, makikita mo ang mga comment nila nanggilaiti na talaga sila sa galit sa gobyernong ito. Dahil sobra na kasi ang panggigipit nila. 'Pag nasobrahan kasi ang panggigipit mo, hindi na magandang tingnan 'pag nasobrahan. Dapat tama-tama lang yung panggigipit para hindi naman masyadong halata. So, itong ginagawa nila halatang-halata na talaga. So, tingnan natin ang press briefing ngayon ni, ah, Bongbong Marcos dahil siya daw mismo ang magsasalita at hindi yung si Clear Vlogger yung magsalita. Siya daw mismo. So, hinihintay ngayon ng mga media kung kung kailan lalabas si Bongbong Marcos. So, habang ngayon, itong fighter jet na 'yan naghihintay pa sa clearance ng take-off nila para papunta na do'n sa kung saan man sila dadalhin, sa Netherlands man or sa Interpol. So, ayan lang muna ang mga balita ngayon. Antabayanan natin kung anong mangyayari kay PRD, kung saan hahantong gabing ito, saan papunta yung saan siya dalhin ngayon. Siyempre hinihiling natin na sana ay, kung kasuhan siya dito na lang sana dahil insulto talaga 'yan sa ating mga, kapwa Pilipino na tinatapakan tayo ng ICC sa ibang bansa. Umiiral naman yung batas natin. Buti sana ICC sila kung may warrant of arrest dito si Duterte tapos hindi kinilala, 'yan puwede silang lumapit sa ICC. Pero ni kaso nga wala silang hinain ni Duterte dito, ni warrant of arrest wala. Tapos diretso na sila sa ICC, parang tinatapakan nila ang Supreme Court dito sa Pilipinas. So, mali talaga 'yan, mali. Hindi dapat mangyari 'yan dahil tayong mga Pilipino ay may sovereignty tayo. May sovereignty na, ah, hindi tayo lumuluhod sa mga ICC or mga ibang banyaga. Hindi tayo lumuluhod sa kanila. May sarili tayong batas, may sarili tayong gobyerno, may sarili tayong mga pulis at umiiral ang mga pulis natin. Dahil maraming ngang pulis na nakulong, maraming mga, ah, sindikato na nakulong, gaya ni De Lima nakulong, ah, maraming nakasuhan. So, umiiral talaga ang hustisya natin. So, hindi dapat na pasukan tayo ng ICC. Kaya nga tumiwalag tayo sa kanila. Umalis tayo nga noong 2019. So, ayan, si VP Sara nga nagpa-interview kanina at halata sa mukha niya na umiiyak siya, siyempre malungkot. Pero ngayon kalmado naman ngayon si VP Sara at, may makita lang talagang lungkot sa kanyang mata. So, ito yung video kanina na pagsakay ni PRD. Kasama nga niya ngayon si Miguel Diaz. So, yan. Dito na sinakay si PRD. Diyan si Torre, pumapapil na story diyan. So, ayan mga kababayan, antabayanan natin sa mga live doon sa nagrarally doon sa Lemoore Air Base. Bantayan natin kung ano na nangyayari sa pangulo nating si Rodrigo Roa Duterte. Ayun. Hanggang dito na lang mga kababayan at maging mapagmatyag tayo kung ano nang nangyayari sa ating bansa. Magandang gabi at salamat po sa inyong lahat. God bless.